beloved Boss Mike Cervera. Abogado, nang gusto rin Tignan nyo mga kababayan, binanatan na ni Banat Bay, sino? Si Panelo. Di ba sabi nga natin si Panelo binabanatan niya na yung mga kasama nila dyan sa kampo nila. Yan, sila Jimmy Bondok. Yung mga kababayan nagpa-interview, nakipagtalo kay Ces Drilon. Oh, abay nabanggit ni Panelo yun. Oo, nagmumukha kang tanga, ultimo host sa telebisyon hindi mo kinakaya. Eka? Oh, mga kababayan, ito na, away-away na to. Oh, mga kababayan, away-away na sila. Oh, tingnan niyo mga kababayan. Pasok! isang bagong abogado, nang gusto rin mag-senador. Kaya Nako! lang siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Dahil Nako, hindi niya may wag ganon. paliwanag. Wag Sarili niya, ganon. doon sa mga petition Ah. na pinayan nila. Nako Yan ang po. sinasabi na. sabi ni Banat Bay, wag ganon! Wag ganon! Wag ganon! Wag ganon! Ang ina, huwag mo sabihing mas matalino si Banat Bay kaysa kay Panelo. Kayo, mga kababayan, ha? Sabi ni Citizen, replay ba ito? Opo. Ha? Nako, mga kababayan, sabi ni Banat Bay, wag ganon! Wag ganon! Wala na, mga kababayan. Giwang-giwang na ang kampo ni Sara Duterte. Kasi eto nga ho, alam nyo kung bakit? Wala na ho si Digong Si Digong lang ang nagpapakapit sa mga putang inang yan. Wala na ho si Digong. Hindi na nga nila maisip Kinamusta pa ba nila si Digong? Nababanggit pa ba nila si Digong? Wala na. Kasi nga, basura na si Digong. Masahol pa si Digong ngayon sa pinandidirihang may ketong. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Itong mga DDS, uso-uso lang ito Kapag kauso na, uy, bakit tayo? Simpatya tayo kay Digong. Ganun lang sila Pag wala na, iba na uli. Oo. Nandoon na ngayon sila sa namatay na basketball player na hinasing pala. Oo. Na, di ba, na taga-Ateneo. Nandoon sila ngayon nagsisiksikan. Mahilig sa uso yung mga yun laos na si Digong. Wala na sa kanila. O, tanong ko sa inyo, naririnig nyo pa ba si Digong sa kanila? Hindi na. Bakit? Wala nang kumakagat Di ba? Kaya nga, hindi na nila napapansin, hindi na nila pinapansin, hindi tulad dati na hit si Digong, lahat sila nakasiksik dyan. Kulang na lang, mga kababayan, lahat sila pumunta sa dahig. Pero ngayon, mga kababayan, wala na. Wala na. Pinabayaan na nila si Digong. Kaya sabi ko sa inyo, wala na si Digong, parang may ketong na pinandidirihan ngayon. Kita nyo? Hindi na kayo naiya, pero kami hindi. Ang mga DDS ganyan. Kung sino lang yung sikat ngayon, doon lang sila nakasiksik. Pero ang mga loyalista, kaya nga loyalista, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pagmamahal, ang pagtingin namin kay Apo Lakay. Di ba mga kababayan? Kailanman hindi nagbago, hindi maliw kung ano pang inyong katawagan. Nananatili ang ating pagtingin at pagmamahal kay Apo Lakay. Mula noon hanggang ngayon, hindi nababago yun. Diba? Pero itong mga DDS, hanggang salita lang, mahal namin si Tatay Digong. Utang ina nyo, nasaan na kayo ngayon? Diba? Wala na sila mga kababayan, wala na. Wala na. Tanong ko sa inyo, ako lang ba yung nasasaktan kapag merong nananalbahi, may bumabastos kay Apo Lakay? Kasi ako nasasaktan ako Kasi alam ko yung ginawa niya Mulat ako Nakita ko.
naramdaman ko na pakinabangan natin. Oh, paano hindi ko mamahalin yung si Apo Lakay? Kaya kapag ka may bumabastos dyan, nasasaktan ako. Oo. Kaya nga doon sa mga gumagamit, marami rin kasing panggap sa maraming putang inang panggap eh. Ginagamit yung salitang loyalista, putang ina eh, para kumita lang ng pera eh. Naku, napakarami dyan. O, tingin-tingin lang kayo't umunawa kayo. Ang dami nilang gumagamit. Oh. Oh, kita nyo mga kababayan ko? Eh doon sa mga yun, visit na visit ako eh. Sa totoo lang, yung mga gumagamit ng pangalan ng Apo Lakay, yung mga, ikaw, Marcos loyalist ako, ganun. Utang ina, ginagamit nyo lang eh. Ginagamit nyo lang para magkapera kayo eh. Oh, eto na, dito na tayo. Tingnan nyo sila. Nagkakagulo-gulo na sila mga kababayan ha. Oh, di ba? Oh, tama ko? Oh, sige tuloy. Maging maingat kayo. Nako. Kaya tuloy nagkaka-loko-loko na rin yung hanay ninyo dahil dyan. Nako. Kung ingatan nyo mabuti, mag-aral muna kayo ng gusto bago Nako kayo po. gumawa ng mga bangin. Patay! Yung publisidad, Yeah. makukuha nyo yan sa tamang mga galaw. Magkakaroon ng publisidad. Kaya lang yan, ang-trending, masama ang ginawa ninyo. Nako po. Pero Yari kang bata ka. Patay tayo dyan. Kita nyo? Aminin nyo na. Wala na kayo. Giray-giray na kayo. Ultimo si Panelo. Oy, Banat Bay, idol mo yan ha. Sabi mo nga, walang ibang dapat paniwalaan kung hindi si Panelo. Dahil si Panelo ang siyang kaututang dila ni Tatay Digong ninyo. O ngayon, sino ngayon ang kakampihan mo? O si Bondok? Nako! Ngayon si Panelo, di ba? Ilang beses nating natalakay ito. Si Panelo, mga kababayan, tila ba nag-iiba ng mga sinasabi to? Na talagang binabatikos yung mga bobo daw na mga bagitong mga abogado, sabi, mag-aral muna kayo. O ganon, di ba? Wala na. Kung makabutiki ka, ha? Wala na, Argo. Wala na. Oy, Argo. Magpayanig ka naman. Putik na yan. Tingnan mo naman yung mga payanig kilala mo naman si Dayang, di ba? O si Abigail, Argo! Oo, wag kang magpatalo, puta. Eto na. Oo, di ba? Kahit man lang siya palipad, manalo ka. Kaya't kung magpa-subsuban kaya't mga pasubsubang garaw, pasubsubang lapta. Sa kutos-kutosan. Ito na. Tingnan yung mga kababayan Ako ito lang magbigay lang ako ng opinion ko. Una doon sa sinasabi nila na kasi sabi ba't daw napahiya kay Ses Drilon. Hindi ho, ang lumabas na tandaan niyo sa awayan, yung pikon ang laging talo. Wait lang, hindi sa lahat ng pagkakataon depende sa interpretasyon, di ba? Kung ang interpretasyon mo sa pikon iba sa interpretasyon namin kung sino ang pikon sa kanila. Sabi niya, ang pikon daw ang talo. Nakita namin ang pikon si Bondok. Di si Bondok ang talo. Ang kasama mo na nga ang nagsasabi. Si Panelo na nga ang nagsasabi na napahiya si Bondok. Huwag mo nang iligtas si Bondok. Bobo nga ni... Ayan mismo si Panelo na nagsasabi mahina. Mag-aral pa raw. Yung mga gustong magsenador. Gusto mong magsenador? Bubo ka? Sabi ni Panelo yan Sabi ni Panelo na. Si Panelo na nagsasabi, nakakampi nila Argo. Tapos ipipilit mo, wag mo sabihin na mas matalino si Bondok kay Panelo. Matalino yan. Di ba? Hindi na matatawaran yan. Senior na yan Di ba Addictus Rex? Kamusta na? Tuloy. Pagtawa-tawa ni Ses Drilon, yun po ay, simbolo ng pagiging defensive, pikon, talo ka sa argumento. Si Jimmy at that time, very, very, very relaxed and calm.
Halatang halata naman sa mukha ni Jimmy Bondoc yun noon eh. Napikon na pikon kay Ces Drilon eh. Kaya nga nag-viral yan eh. Gusto mo lang linisin. Sino? Si Jimmy Bondoc? Banat bay? Oh, syempre nakikinabang ka sa grupo na yan. Alam nyo, tingin ko, eto mga kababayan, makinig kayo. Tingin ko, ito yung dalawang faksyon ng mga Duterte supporters. Si Panelo, ito yung grupo, ito yung faksyon na sumusuporta lang kay Duterte, kay Rodrigo Duterte. Yan, mga kababayan si Panelo dun lang yan, sumusuporta. Kung inyong makikita, hindi sumasama sa mga entablado nila Sara Duterte. Kita nyo, yung nangyari sa Davao City, di ba? Wala siya, may sarili sila. So, dalawang paksyon ito. Paksyon ng kay Sara Duterteng supporter at paksyon ng supporter ni Rodrigo Duterteng putang inang nakakulong, mga kababayan. Na ngayon, hindi na rin sila magkasundo-sundo. Hati-hati. Kaya ngayon nagbabanatan sila, mga kababayan, nagbabanatan, ganon. Kaya nga si Panelo, sabi niya minsan pinuri niya si Pangulo. Hindi weak leader 'yan. Magaling yan si President Marcos Eka. 'Di ba? Joby tuloy. Alam nyo, itong tao na ito, kasi kilala ko po ito, kaya nga ang tao ko dito. Ayan na, nag-iisip pa siya kung ano sasabihin niya kasi mahirap ipagtanggol si Jimmy Bondoc. Nemo, hindi mananalo si Jimmy Bondoc. Oo. Kahit pag gumawa kayo ng sex video. Diba? Hindi mananalo yan, mga kababayan. Maniwala kayo. Diba? Paano sasama, Boss Mike? Alam niya na nang labag sa kalooban niya yung mga sinasabi ng mga Duterte. Wala, mga kababayan. Kaya, itong grupo na ito, wala na ito, mga kababayan ko. Wala na. Kaya nga kung ano-ano na lang ang mga sinasabi niyan Our beloved Boss Mike Severa.